Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Paanong hindi mo mamimiss ang dami-dami mong alaala kasama si Nathan? Oo nga ho eh. Yung mga panahong lagi kaming nag-aasara ni Nathan, wala na siyang ginawa sa akin, kundi asarin. Kahit na may ginagawa ako, iniisturbo pa rin ako. Sa totoo lang, Inang, hinahanap-hanap ko ang pagkakataong yun. Babalik pa naman ang damdamin yon kung gugustuhin mo. Kaya lang, iba na ang tirahan mo eh. Hindi na nga ako nakatira dito, Inang. Pero alam niyo, parang walang nangyari. Parang dito pa rin ako nakatira eh. Inang Sean, kumusta na ho kaya si Nathan ngayon? Nasa mabuting kalagayan si Nathan. Lalong-lalo na kung papayag ka. Ma'am Sofia, nandiyan na pala kayo. Hindi namin namalayan ang paglapit ninyo dito. Oo, kanina pa ako dito. Narinig kong lahat ng pinag-usapan ninyo ni Yaya Sean. At daga din lamang na kinukumusta mo si Nathan eh. Tulad ng sinabi ko, okay lang siya. Lalo na kung papayag kang maging bodyguard ni Nathan. Ho? Ano po? Ang sabi ko, hindi ka sa akin magbabodyguard, kundi kay Nathan. Ma'am Sofia? Ano naman kayang pagtatakip ang sasabihin ni Hepe sa pangalawang pagkakataon na sasabihin kong muling ikinanta ng tauhan nila si Brando sa illegal nitong ginagawa. Maririto na ako sa may pintuan ng opisina ni Hepe. Kakatok na ako.
Bukas yan. Good afternoon po, Hepe. Nathan, magmasok ka. Salamat po. Bopo ka. Maski hindi na po. Hindi naman po ako magtatagal, Hepe. Ano bang kailangan mo? Gusto ko lamang ipagbigay alam sa inyo bilang hepe ng departamento at ama ng nasasangkot sa krimen. Anong ibig mong sabihin? Positive po na utak ng sindikato ang inyong anak. Hawak ko ngayon ng ebidensya na utak nga ng sindikato si Congressman Brando Sanchez. Ma'am Sofia, ano pong sinabi ninyo? Hindi ako sa inyo magbabodyguard, kundi kay Nathan. Oo. Bakit ganito? Bakit nasasaktan pa rin ako? Tama lang siguro na hindi ko tatanggapin ang trabaho. Dahil sa klase ng kanyang trabaho at sa mga kribig na tutuklasan niya at mga taong may impluensya na nasa likod ng krimen na hindi malayong malagay lagi sa panganib ang kanyang buhay. Tama nga po kayo, Ma'am Sofia, na aayawan ko ang trabaho dahil panlalaki nga lang ang bodyguard. Ha? Pero kanina lamang ay sinabi mo. Ikinalulungkot ko, Ma'am. Hindi ko matatanggap ang trabaho. Sige po, aalis na po ako. Ha? Ayaw pa niyang makasama si Nathan. Pero hindi ba sa mga pananalita niya kanina wala na siyang galit kay Nathan? Natatawa pa nga siyang inaalala ang mga kalukuhan nila ni Nathan noon, di ba? Oo nga. Pero nang nalalamang kay Nathan siya magbabodyguard, biglang nagbago ang desisyon. Ibig lamang sabihin, galit pa rin siya kay Nathan, kaya hindi niya kayang makita at makasama pa ito. Teka, ganun lang ba yun? Kailangan makausap nating mabuti si Mabel. Baka may malalim na dahilan sa hindi niya pagpayag na maging bodyguard ni Nathan. Kung ganun, habulin mo at kausapin mo siyang muli. Oo. Mabel! Mabel! Tulad ko, umaasa rin si Sean na si Mabel ang magiging susi ng muling pagbabalik ni Nathan dito sa bahay. Sa bagay, naiintindihan ko siya. Puso nga naman niyang nasaktan. Hindi bali. Bibigyan naman nila ako ng makakapalit ni Mabel. Ano bang kasalanan ng anak ko sa iyo at pinag-iinitan mo siya? Ha? Hepe, trabaho lamang pong ginagawa ko. Hindi po ito personalan. Hindi personal. O gusto mo lamang yata ng posisyon? Sige, ibibigay ko sa iyo para titigilan mo na ang anak ko. Hindi posisyon ang habol ko dito, Hepe. Ha? Kapakanan at interes ng taong bayan ang pinoprotektahan ko. Teka, sino ka ba para magbintangan mo ang aking anak? Bakit ganyan na lamang ang galit mo sa kanya? Hepe, hindi po posisyon ang habol ko. Kaya ko ito ginagawa. At dahil mataas ang respeto ko sa inyo. Kaya ko kayo binibigyan ng babala habang maaga pa. Ay kausapin na ninyo ang inyong anak at tarigdan ang iligal na ginagawa niya. Kapitan ka lamang ng departamento ng pulisya. Samantalang ako ay hepe na ng pulisya. Sino ka para mangano sa akin?
Para sabihin ko sa iyo, Benes, wala kang pakialam sa akin at sa buhay ng anak ko. Tumatanaw ako sa inyo ng utang na loob, Hepe. Kaya kahit papaano, ay ayaw ko kayong ipahiya at ang anak ninyo. Kaya ako na ho ang nagmamakaawa sa inyo. Habang may panahon pa, patigilin na ninyo ang inyong anak sa kanyang iligal na ginagawa. Kundi, mapipilitan akong ibunyag ang lihim ng inyong anak. Inang, bakit po? Bakit ka biglang umalis? Mayroon ka bang hindi nagustuhan sa sinabi ni Ma'am Sofia? Wala po, Inang Syon. Hindi ko lamang po matatanggap ang trabaho. Anong hindi mo matatanggap ang trabaho? Hindi kita naintindihan. Hindi ba't kaya ka naririto ay dahil ikaw ang ipinadala ng security agency na maging bodyguard? Dahil ba sa nalaman mong kay Nathan ka magbabantay, kaya ka umayaw? Galit ka pa rin ba kay Nathan hanggang gayon? Wala na ho akong galit kay Nathan. Pero kung mananatili pa rin ako dito, baka muling manumbalik ang hinanakit ko sa kanya. Bakit? Gaano ba kalalim ang kasalanan ni Nathan sa'yo? Dahil nang tinanong ko si Nathan, ay wala naman daw siyang ginawang masama sa'yo. Ang tanging dahilan lamang na alam niya kaya ka nagalit ay dahil nagselos ka. Pero sa maniwala ka't sa hindi, walang ibang babae si Nathan kundi ikaw lang. Ako lang ho ba talaga, Inang? Sigurado kayo? Oo naman. Inang, pakiusap. Malaki ang respeto ko sa inyo. Kaya pwede ba? Huwag niyong iwala yun. At bakit naman mawawala ang respeto mo sa akin? Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ang patuloy ninyong pagtatakip sa kasalanan ni Nathan ay nakakawalang respeto po yun, Inang. Ano? Kaya hanggat may natitira pa akong respeto sa inyo, tigilan na ninyo ang pagtatakip sa kasalanan ni Nathan. Mabel! Teka nga muna. Binablockmail mo ba ako, ha? Nathan? Hindi ko ho kayo binabakmail, Hepe. Binibigyan ko ho lamang kayo ng panahon para kausapin ang inyong anak. Natigilan na niya ang kanyang maling ginagawa. Dahil kung hindi, mapipilitan akong dumulog sa media at sabihin ang lahat ng nalalaman kong krimen na ginagawa ng inyong anak. Bukang bibig mo ang sinasabi mong ginagawa ng aking anak. Bakit? May papakita ka bang ebidensya? Meron po, Hepe. Nasaan? Iharap mo sa akin ang ebidensyang sinasabi mo. At ibigay mo sa akin. At bakit ko po ibibigay sa inyong ebidensya? Ako ang hepe ng departamentong ito. Marapat lamang na nasa akin ang sinasabi mong ebidensya. Ipaparinig at ipapanood ko lamang sa inyo, Hepe, ang ebidensyang sinasabi ko. Pero hindi ko ito ibibigay sa inyo. Ano? Ito po, panoorin at pakinggan po ninyo. Wag! Mawa ka, sir! Wag! Ha? Maawa ko sa iyo. Kung sasabihin mo kung sino ang nagpapadeliver sa inyo ng nasamsam naming shabu. O ano? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Ayaw mo pa rin magsalita? Akin na yung electric cord at kukuryentehin ko ang dila ng kumog na to.
Huwag sasalita na po ako. Magsasalita na po ako, sir. Kung ganon, sino ang nagpapadeliver ng isang attache case ng shabu? Sino? Si Brandon po. Sinong Brandon? Si Congressman Brandon Sanchez po. Napanood po ninyo at narinig ang lahat ng pangyayari, Hepe. Ngayon, maipagkakaila pa ho ba ninyo ang krimeng kinasasangkutan ng inyong anak na si Congressman Brandon Sanchez? Maipagkakaila niyo po ba, Hepe? Mabel, hindi kita naiintindihan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong kasalanan ni Netan na sinasabi mong pinagtatakpan ko? At bakit ko naman pagtatakpan kung may maling ginagawa si Netan? Kung nasaktan man ako noon, lalo ho akong nasasaktan ngayon. Ano ba talagang pinupunto mo? Sabihin mo, hindi Pwede kita ba? naiintindihan. Huwag na kayo magmamang-maangan pa. Akala ko anong una ay si Nathan lamang ang may kasalanan sa akin. Yun pala, pati rin kayo. Mabel, sandali lang! Mabel! Tapusin na natin ang pag-uusap na ito. Dahil wala pong patutunguhan. At bakit walang patutunguhan? Kaya ko nga nililinaw para magkaintindihan tayo at may patutunguhan ang usapang ito. Ngayon ka nga lang namin nakita ni Sofia eh. Pero bakit aalis ka na? At may bit-bit ka pa palang sama ng loob sa akin. Bakit? Bakit pati ako nadamay sinanakit mo kay Nathan? Bakit? Kasi, kinukonsinti ninyo ang pakikipagrelasyon niya kay Ma'am Sofia. Ano? Ngayon, Hepe, magsalita kayo. Anong masasabi ninyo sa videong napanood ninyo? May iba pa ho bang Congressman Brando Sanchez sa bayang ito, maliban sa inyong anak? Makakaalis ka na. Pinapaalis niyo ako nang wala man lamang kayong sinasabi sa video kung saan ay sangkot ang inyong anak. Bigay ka ba? Ang sabi ko, makakaalis ka na. Hindi ho kaya kasabwat din kayo ng inyong anak. Tama ho ba ako, Hepe? Kasabwat kayo ng sindikato na pinamumunuan ng inyong anak na congressman. Umalis ka na sa loob ng aking opisina. At yan ang order ko! Si Brando nga ang itinutulong bastang-bay ng nahuling tauhan niya. Pero paanong nagkaroon si Brandon ganon na illegal na droga? Ang negosyong sinasabi niya sa akin. Kung totoo ngang illegal na droga ang kanyang negosyo, bakit at papaanong pumasok sa isipan ni Brando na gawing negosyong illegal na droga? Maganda naman ang pagpapalaki ko sa kanya.
Hindi ko siya pinalaki at pinag-aral para lamang gumawa ng masama. Natulala si Hepe kanina. Gulat na gulat siya. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa itsura niya talagang nagulat sa ipinakita kong video sa kanya. At sa reaksyon niya, ay hindi maikakailang wala siyang kinalaman sa krimeng ginagawa ng anak. Pero, wala nga bang kinalaman si Hepe sa krimeng ginagawa ng kanyang anak? Hindi kaya malakas ang loob ng walang kwentang congressman na yun? Dahil lamang ba sa Hepe siya? O dahil ang ama niya ay isang Hepe ng pulisya? Oh, nalilito ako. Hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko. Ano ang gagawin ni Nathan? Wala nga bang kinalaman si Cardo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.